nakita ko po may mga bagong dating. So, ni-request ko po na kamayan muli natin yung isa't isa, yung mga nasa kanan natin, nasa kaliwa, nasa likuran. Sabihin natin, may gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Thank you po. Good morning po. Morning po. Ayan, good morning po sa ating mga bagong dating, sa mga pumapasok pa lang. Sabi po dun sa una nating awit, Trading Our Sorrow. So, hindi ko po kayo personally na sobrang kilala. Maaring nakikita ko kayong nakangiti pero deep inside, broken. Ano po, maaring kayo may pinagdadaanan, hindi ko po alam ang sitwasyon, hindi ko po alam ang status. Pero dun sa kanta, may good news po ang Lord. Ano po, kung kayo man po may kabigatan, kung kayo po may sakit, we can trade them. Kaya natin i-surrender at pagpalit yan for the joy of the Lord. Ano po? Sige po, we can clap our hands. Samahan niyo po kami umawit. I'm trading in my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sabay-sabay tayo. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, may mga sakit dyan. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We are pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Pwede mo ba ipalakpak natin na mga ating mga... Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Sabi nga ni Pastor, yung mga kawal ng Diyos, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. My Redeemer lived.
let's proclaim. Let's declare ang ating tagapagligtas. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sabay-sabay tayong mawit. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe our shame is taken away. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. We will raise the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Sige po, sabay-sabay natin yung ang ganda po ng first verse. Ano po, sabi doon, I know He rescued our soul and His blood has covered our sin. Ano po, so let's declare and let's proclaim ng tagapagligtas din natin kasama. Ano po? I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 Oh, can you shout hallelujah? Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, patuloy nating papurihan ng Diyos ngayong umaga. Sabi dun po sa awit lilim. So, alam ko po bawat isa, ang sarap pong pumunta din sa lilim, ano po, dun sa likod ng pakpak ng Panginoon. Kung saan tayo ay safe, kung saan tayo secured, and at peace. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba hindi tayo pinabayaan? Di pagpabayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Come on, let's try. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan
close our eyes. Sabay-sabay po natin awitin ang Panginoon ngayon. Ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo. Panghawakan natin yung salita ng Lord. Panghawakan natin yung promise ng Panginoon. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang. Sing po, we can raise our hands. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sige ba kapatid, we can close our eyes. I-alay natin yung song as a personal song para sa Panginoon ngayong umaga po. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong piling, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim. Ngayong umaga, let's close our eyes. Kausapin natin ang Lord ngayong umaga. Kausapin natin ang Panginoon. Let's open our hearts. Hayaan mong check ng Lord yung heart mo ngayon. Broken ba? Buo ba? May sakit? May karamdaman? Feeling mo bibitaw na ba? Kausapin natin ang Lord. Tabihan natin ng Lord or yakapin natin ng Panginoon. Sabi nga, dun tayo sa tabi, sa lilim ng Lord. Sige po. Let's picture ourselves na kasama ang Panginoon at katabi niya tayo. Mananatili sa iyong piling, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa
natin sa awit. Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, napakabuti ng Lord sa atin. Sabay-sabay po natin. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Kapatid, ginawa ang lahat ng Lord. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob. Sige po, I invite everyone to raise their hands. We will worship the Lord. Let's declare sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi
voice again, our hands to the Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Jesus, maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Iba-iba ang sitwasyon ng ating buhay. Iba-iba ang lagayan ng ating panahon. Ano man ang kalagayan ng puso mo, may magandang gagawin ng Diyos sa iyong buhay ngayong umaga. Pero kailangan meron kang expectation. Nandoon yung pag-asa mo na aayusin ng Diyos ang buhay mo. Nababaguhin ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Yung pain, kahapon na lamang yun. Ngayon, iba na. May magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pwede kayo ipalakpak natin ang ating kamay sa ating Diyos. Bilang pagkilala na may gagawin siya sa ating kalagitnaan. Naalala ko nung nakaraang linggo, ang saya't mga tao nagpupuri sa Panginoon, hindi sila tumitig sa pagsigaw. Pero ikaw, anong nangyari sa iyo? Parang wala kang boses, wala kang kamay, hindi ka makapalakpak, hindi ka makasigaw, hindi ka makapagpuri, hindi ka makalundag, hindi ka makatalon, hindi ka makasayaw. What happened to you, kapatid? Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah. Panginoon, kami ay nagdideklara sa umagang ito na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Lahat ng gawa ng diablo ay hindi namin kinikilala. We rebuke and declare that the enemy is defeated underneath our feet. In Jesus' name, ang aming puso ay patuloy na i-secure mo, Panginoon. And Lord, we declare that you are our Lord and Savior. Salamat po. Purihin ang dakilang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, huwag kang mahiya. Ipalakpak mo. Yung pagpalakpak ay kasama yon sa pagsamba. Kasama sa pagsamba, palakpak. Come on, palakpak! Ipalakpak mo yung kamay. Come on! Woo! Before we take our seats, can you please turn to your neighbor? Sabihin natin, good morning sa iyo, kapatid. Batiin mo naman. Magandang umaga sa iyo. God bless you. Welcome. May magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Woo! Nagulat kayo. Nagulat kayo dahil iba ang nasa inyong unahan. Meron tayong sundalong kasama ngayong umaga. And this is related to our topic today. We are the Lord's army. Ay naku, tapos na tayo ngayon. Ang mga sundalo ay parang hindi pa kumakain pala. Tanghali. We are the Lord's army.
the Lord's army. Pakalaman natin yung mga kamay. Hallelujah. Good morning. Sa atin pong live stream ay papatiin muna natin ang lahat ng mga tao na naroon sa kabilang screen. Good morning po to our visitors. Hallelujah. May mga taga Mindoro tayong kasama. Magandang umaga po. At habang sineset up ang atin pong hindi pa habang sineset up habang tinitingnan ko po ang inyong mga mukha, ako ay natutuwa dahil kayo po ay excited. Excited. Sabihin mo nga, excited ka ako. Ang sarap pong tingnan kapag may excitement, may enthusiasm ang atin pong mga kasamahan, ang bawat isa sa atin because we believe that God will do something great today. Something new will happen in my life. Mababago ang aking puso, mababago ang aking espiritu. Good morning, Lord of Harvest. Good morning to the world. Sa Western Hemisphere, sa Amerika, iba sa kanila po yung nanonood. Magandang gabi po sa Lord of Harvest, Las Vegas at sa LA. Magandang gabi po sa inyo. Today is Saturday night doon sa kabilang panig ng daigdig at some of them were watching. Yung mga kayo nanonood ngayon, Sabado ng gabi. Magandang umaga po. This is your servant, Pastor Chris Rago. At kayo po ay nagulat. May sundalo nakapasok. And it's related sa atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Okay. Atin pong babasahin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Can I please ask everyone to stand on your feet? Tayo po tayong lahat. Alam ko po ninyo na ang most of young boys, most of toddlers, yung mga maliliit na bata, ang kailang pangarap ay maging pulis. Pero marami gusto maging sundalo. Dahil merong machismo, merong parang masculinity, yung pagkalalaki, talagang gusto natin. At ikaw, gusto mo rin maging sundalo nung bata ka pa. Pero habang tumatagal, ay siyempre nililimutan natin ang lahat ng yun. Ngayong umaga pag-uusapan po natin yan. Sabay-sabay po kaya nating basahin. Nababasa po ho ninyo ang ating nasa screen? Maliwanag po. Pumalakpak nga po, nakakakita ng maigi. Sabay-sabay po nating basahin. Joshua chapter 5 verses 13 to 15. 1, 2, 3. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho. Nang bigla nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba siya. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalya sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Okay, parang wag na po nating basahin yon. Yun po ay English version, medyo mahaba. So, salamat po at makakapo na po tayong lahat. Kumuha ako sa internet na isang picture at hindi ko na isinama yung training namin. Ito ay, I believe, ito po ay US Army. In 1984 or 1983, I was barely 17 years old, pero ako po ay second year college na. Parang magti-third year college na ako. Nakatanggap ako ng sulat galing sa United States Navy na nakabase doon sa Olongapo, sa Subic. And during that time, hindi pa
tinatanggal ang American bases dito sa ating bansa. At kapag ka nakatanggap ka noon, you were so fortunate at napakasaya mo dahil meron kang chance na maging sundalo ng Amerika. At very, very rare po yun. So ako'y nakatanggap ng sulat. So, hindi naman ako marunong pa lumuwas. 17 years old pa lang ako. Pero ako po ay magti-third year na. So, nangutang muna ako ng pera. Hindi ko na sinabi sa amin. Nagtanong-tanong ako, paano ang sumakay doon sa BT ko. And then, nakarating po ako doon. Orientation pala yun kung paano ka mag-exam. And then, siyempre, i-Englishan kami doon. May baon ako, marami English. And then ako po ay talagang, I'm enthusiastic. May, alam ko, yung aking pangarap ng bata pa ay mangyayari na. At ikinuwento ko sa aking inay, ako ho ay manghihingi ng pera sa inyo, babayaran utang kong pamasahe. Ano kang, sa akin nagpunta? Ako ho ay pumunta ng Manila dahil meron po kaming orientation at ako ho ay mag-i-exam sa US Navy. Nako! Kalokohan mo lang yan, baka mapatay ka doon. Huwag kang sumama doon. Nako, alam niyo yung mga simpleng salita yun, ay talaga ito'y naka-shatter sa akin pong kabataan. Maraming pagkakataon na my parents never supported our dreams. Maraming pagkakataon. Kaya siguro isa sa dahilan yun kung bakit parang ako'y nagrebelde. Hindi naman nila ini-encourage. They never hone our skills. Hindi katulad ngayon, lahat kayo sinusuportahan. Simula sa nursery, sa kinder, sa preparatory, sinusuportahan kayo. Pagdating sa pag-aasawa, sinusuportahan pa rin. Pagdating sa panganganak, sinusuportahan hanggang doon sa nicho mo. Sinusuportahan. Pero kami, tingin ko, parang pabaya kami. Sabihin natin pabaya. At kayo po na ang edad po ninyo ay mga nasa 50s, 60s, ay ganyan din ho kayo siguro. So, okay, time has passed. Ako ay nakarating ng Amerika. That was 2004, 2005. I got the chance to have met. May mga kaibigan ako doon na-meet ko po. Sila pala yung mga nakakabats ko noong 1983. At sila yung retired na. Retired noong 2005. Sabi ko, nako, ay kung ako pala ay nakapasok sa Olongapo, ay di ako yung American citizen ha. So hindi ko kayo nakita. Amen po. Anyway, mukha naman akong American citizen kahit hindi man ako naging Amerikano. So, I believe so. Meron kang pangarap, meron kang mga adhikain sa buhay na hindi naganap. Amen. Pero, huwag kang malungkot dahil yung mga hindi naganap na yon, meron palang magandang plano ng Diyos. Sabi natin, Amen. Amen po. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. The Lord's Army. Sabi natin, The Lord's Army. I have this opportunity na ako'y magsuot ng isang uniforme. Nung isang araw, yung mayor or governor ng Cebu province ay sinampahan ng kaso. Kasi nagsuot siya ng SWAT, official SWAT uniform ng PNP. Yung Special Weapons and Armed Tactics. Hindi po lawful. It is illegal to wear the official uniform of all the branches, the military branches in the government. Hindi ka pwedeng lumakad dyan, magsuot ka ng pulis. Baka ikaw i-hold-upper. O baka meron pong... so, ganun din po sa States. Hindi ka po pwede. Pero, bakit po kayo nakasuot ng ganyan? Iba po ang suot ko. Ano po nakalagay dito? The Lord's Army. At ito po ay atin pong i-register sa Security and Exchange Commission. Because I have this burning passion na mag-share as a chaplain. Kita niyo po itong sa naroon yun. Ito yata. Yung krus.
Pag tumingin kayo sa Google, sa lahat po ng branches ng government, ay meron pong tinatawag na chaplain. Kung ikaw ay Muslim, di imam, wala namang ganito. May ibang insignia, ibang logo. So ang mga chaplain ay yun ay mga pastor, mga pari, ministro, so that we may be able to share. Although hindi naman tayo member ng Armed Forces of the Philippines, pero tayo po ay member ng Armed Forces of the Heavenlies. Amen. Pwede kang palakpakan mo ang ating Panginoon. So ito po ang aking papaliwanag sa inyo. Marami sa atin ay papetik-petik lang tayo ng paglilingkod sa Diyos. Parang yung ating pagiging Kristiyano ay parang we just take this lightly for granted. Parang kang wala lang. Tinanggap mo ang Panginoon and then ano ngayon? So kailangan atin pong bibigyan ng paliwanag. Ano ang kahalagahan nito mga kapatid? Meron po akong 4 na gustong bigyan din sa inyo. Number 1 is our identity. Sabi natin, identity. Pag hindi mo alam kung ano ang identity mo, anong tawag doon sa iyo? Mayroon kang identity crisis. Hindi mo kasi alam kung sino ka, taga saan ka, bakit ka nag-i-exist sa daigdig na ito? Baka hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Bakit di ako nasa loob ng church na ito? Hindi mo alam. Bakit ka ikaw ay nagpupunta dito? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka nagtataas ng kamay? And so, pagkatapos ng magkikita na ulit tayo sa 2026. Mga kapatid, ito po ang ating identity. Identity, okay, yan, nawala. Our identity, who we are. Sino ka? Ano ka? Tao ka ga? Yes, we are human beings. Anak ka ng tatay mo, anak ka ng mama mo, ikaw ay taga sa community nyo, at ganyan ang sitwasyon mo. Pero ito po ang ating identity. John chapter 1 verse 12. Basahin natin. 1, 2, 3. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapatid, makinig ka, tumingin ka po dito sa unahan. When you accepted Jesus as your Lord and Savior in your heart, and in your mind, in your soul, in your whole being, tinanggap mo talaga siya. So you are now called a child of God, son of God. Iba yung the son of God, si Jesus yon. Pero tayo ay, we are sons of God. We are children of God. Yung mga babae, you are daughters of God. Mga anak tayo ng Diyos. Can I hear amen? Eh sino po ang ating tatay? Ang tatay natin yung may gawa ng langit at lupa. Siya yung may-ari ng langit at lupa. Siya yung may-ari ng lahat na ito. Tumingin ka sa kaliwa, kanan, likuran, harapan, east, west, north, south. Humukay ka man ng 6 feet below the ground, even to the highest skyscraper, kapatid, ang may-ari niyan ay ang iyong tatay. Gusto kong maunawaan mo, marahil sa sinasabi mo, gusto ko nang mamatay, ang dami kong problema, may maninigil na naman. Hirap na ako. Kapatid, teka muna. Anak ka ng Diyos. Ang anak ka ng Diyos ay, alin ang mas mataas ang antas? Yung alipin o yung anak? Nakakita na. Noong isang araw, nanonood ako ng vlog. Nanonood ako ng vlog. Yung isang character actor na kontrabida. Nalimutan ko ng pangalan niya, kontrabida siya ni FJ. Siya pala ay matagal na ampon. Nalaman niya na ampon siya, anak siya ng Chinese. Nakapagtataka sa kanya, sabi niya, bakit pagka kami kumakain, ako hindi pinasasabay sa pagkain at laging ako'y huli. Kapag kami mga gawain, may 2 namang anak na lalaki, akong kapatid, bakit ka ako lagi ang gumagawa? Bakit ka itong 2 hindi pagawin? Dahil yun daw isa'y magdodoktor, yung isa magdedentista. Bakit kaya laging, pagka kita ko, binibigyan sila ng pera, ako naman, wala naman binibigyan ng pera. Sino po yung nakaka-relate niya? Huwag ninyo itaas ang kamay nyo. Yung feeling nyo, bakit kaya hindi ko sila kamukha?
Sabi ng isang kabataan natin dito, mukhang ako'y ampon sa amin. Pansin ko. Kasi hindi ko maintindihan, mas maganda ako sa kanila eh. Medyo may pagka-narcissistic pa pala. Mayabang ano. Pero kapatid, ang ampon ay iba sa tunay na anak. At yung alipin o yung alila, iba doon sa tunay na anak. Can I hear amen? Tinanggap mo ka si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo ka. Anak ka ng Diyos. Palakpakan mo ang ating Panginoon. And that is your identity. That is my identity. Kung ako'y anak ng Diyos, I have the power and authority kung ano ang meron ng tatay ko. And then ikaw ay pa-eme-eme at palungkot-lungkot at parang ikaw ay wala nang direksyon ng buhay mo. Kapatid, anak ka ng Diyos. Kung tinanggap mo talaga. Sabihin natin, kung. So, kailangan din malinaw sa iyo, ramdam mo sa sarili mo, Lord, tinanggap kita talaga eh. Tinanggap kita. Nandito ka sa puso ko. Anong man ang mangyari, magkamatayan man. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan man. I have this one friend. Ay, hindi ko naman friend talaga. Barkada nung araw. Sabi niya, pare, sasamahan kita. Ano man ang mangyari? Sasamahan kita. Magkabugbugan man. Magkapitpitan man. And ako, nagkasuntukan na. Siya ang unang tumakbo. Where is your commitment? Nasa saan yung iyong commitment, kapatid? Ang commitment, sabi natin, ang commitment, kahit na dumaan sa hirap, magpapatuloy ka pa rin. Amen. Ang commitment, kahit na dumaan sa sakit, magpapatuloy pa rin. Ang commitment, kahit namatayan ka na, magpapatuloy ka pa rin. Kaninang umaga, ang ating presbyter sa section 5, si Pastor Richard ay nag-message. Ay ako ang unang sumagot kasi ako may ginagawa sa aking laptop. Sabi niya, please pray. Pastor Joe is suffering from severe pain. May masakit sa kanya kasi siya ay may matinding karamdaman. Parang sa aking pong pagbasa ay parang katulad din nung kay Dr. Joe. Ang pangalan ng asawa niya naman ay Josefina. Josie or Joe. Sabi ko, Pastor, I feel your pain. Amen. I feel your pain. So I say a little prayer for him and for them. Kasi napaka mababait at talagang supportive naman itong ating presbyter sa section 5. Kapatid, sana kahit may sakit ka na, magpatuloy ka pa rin. Abay, si Sister Heidi Tenyo, may karamdaman, naririto ngayon. Amen. Mamaya magpapakain na siya sa atin. Amen. Ayun ho, mga kapatid, Pastor, wala akong pamasahe. Kalokohan mo lamang yang wala kang pamasahe. Ay bakit mamaya nasa SM? Malamig. Dami kaya nating mga alibay. Pero pagka sa gawain, alam niyo po ba na ang pagpunta sa gawain ng Panginoon, to all of you who received my audio message, isa lang naman sinasabi ko, ang pag-attend, pagpunta sa gawain ng Panginoon ay isang bahagi ng pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Akala mo lang ay basta ka lang pupunta. No, this is an act declaring that the enemy is defeated underneath our feet. Pero pagka ikaw naman ay paganyan-ganyan ka lang at wala ka namang ginagawa, you never even raising your hands, you never even clapping your hands in affirmation of God's goodness. Pagka hindi tayo gumawa ng ganyan, alam nyo, mukhang si Satanas ay nagtatagumpay sa buhay mo. Remember, you are a child of God. At ang anak ng Diyos ay hindi papayag na siya ay magapi. Amen. Isa pa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. I am a child of God. Woo! Tingnan mo nga ang iyong katabing ito. Tingnan mo yung katabing yan. Alam mo kaya ang katabi mong yan? Nilikha yan ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ganyan ang itsura pala ng Diyos.
Pastor, nakaka-discourage pala ang itsura ng Diyos. Ay, bakit naman masyadong mababa ang pagkakakorte ng ilong? O kaya naman ba ang daming tagyawat? Tagyawatin nga ang Lord. So, hindi naman yung physical feature pinag-uusapan doon. Ano? Yung attributes ng Diyos, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hallelujah. Hallelujah. Ay, ito ho, makasalanan. Marami po tayo. We are all vulnerable to sins. We are always tempted 24/7. Lagi pong ang tukso'y naririyan sa atin. Ang mahalaga po, pag tayo'y nadapa, pag tayo'y bumagsak, tayo'y bumangon. And do not stay on that spot. Get up, move forward, sabi ni Sister LB, move forward at magpatuloy tayo ng paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po. Woo! Hallelujah. Hallelujah. When we were in elementary, sa Puerto Galera Central School, ako isang ordinaryong bata, ordinaryong kabataan. Pero kami ho ay meron ho nung araw na Cub Scout. Yun po yung mga junior Boy Scout. Oh, ang Boy Scout, ang pagsaludo niyan ay, paano nga Boy Scout? Apat. Pero ang Cub Scout, ay dalawa lang, ganun lang. Yun yung mga grade 1, grade 2. Ang Boy Scout to, yun yata ay, I think, mga grade 4, grade 5 kami, grade 6. Kami lumalabas doon sa kalsada. Pagka yung may flag ceremony every Monday, lumalabas kami sa kalsada, o lumalabas sila sa kalsada, and then nagpapatraffic lalo na't mayroong pong flag ceremony. Traffic, talagang tigil ng mga tao. Yung mga bata na naka-uniforme ng Boy Scout ay naroon. Ang masaklap nito, hindi kami sinasama sa Boy Scout. Kasi kami ay mga mahihirap lang. At meron din palang hierarchy. Pag mayaman-yaman ang pamilya mo, ay kasi meron kang pambili ng kalabaw. Alam niyo yung kalabaw? Yung kalabaw, sinusuot sa neckerchief. Neckerchief. Sabi ko, ano ko yung neckerchief? Yung pala, neck. Sa neck sinusuot, kaya neckerchief. Opo. So, and then, yung Cub Scout, nakakasama pa kami. Anong sabi ng Cub Scout at Boy Scout? Laging handa. Laging handa. Hindi kami nakasali. Dahil kami po ay, hindi naman kami mayaman katulad ng iba. So, ang dami kong mga gustong mangyari sa buhay na hindi nagaganap. Hindi nagaganap. Until such a time na nakilala ko ang Panginoong Hesus. Ako pala'y anak ng Diyos. Simula nung tanggapin ko ang Panginoon, I have a lot of privileges, a lot of perks, a lot of benefits, a lot of, ang dami kong mga pribilehiyo sa Panginoon. Ang dami kong pagkakataon na ako pala pwedeng ma-promote. Mga kapatid, we are God's, yun ang ating identity. Amen po. Ang identity mo. Kaya huwag mong kalilimutan na ikaw ay mahalaga. Sabi mo nga sa iyong katabi, mahalaga ka. Uutangan kita kasi. Kaya mahalaga ka. Huwag kang aalis, mama, uutangan pa kita. Okay. Our identity, yung identity natin, ikaw yon. Ito. Who is our Commander-in-Chief? Sa atin pong saligang batas, the Constitution of the Republic of the Philippines provides that the Commander-in-Chief of the Philippines is no other than the President. His President or His Excellency the President. Siya ay si Ferdinand Marcos Jr. Si Bongbong Marcos. Siya po yung ating Commander-in-Chief. Pero sa Amerika ay ganoon din po. Ang Commander-in-Chief ay yung ating pong kamag-anak, si Tito Donald Trump. Siya pong Commander-in-Chief. So, yun pong, anong tawag doon sa Chief of the Army, the Navy, the Police, yun, Chief of Staff. Chief of Staff. Yung Chief of Staff ay sumasaludo doon sa Commander-in-Chief. Sino ang ating Commander-in-Chief bilang tayo mga anak ng Diyos?
ang Panginoong Jesus. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Kinakailangan mo siyang igalang, bigyan ng pagsamba, bigyan ng pagkilala, bigyan po ng parangal. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Eh paano po bukas si holiday? Ay di kayo kasama din siya sa ating ginagalang. Ano ka pa bukas? Sa Batangas po ay meron tinatawag na Immaculate Conception, Feast of the Immaculate Conception. Si Maria ay kasama sa sinasamba ng mga Roman Catholic. I'm sorry doon sa mga nanonood ng mga Catholic ko mga kaibigan. Sa Christian world, hindi kasali si Maria sa sinasamba po natin. Walang ibang mediatrix kung hindi si Jesus. Mary is not the mediatrix, salipa lang yun. Can I hear amen? Si Jesus, ang mediatrix, siya yung tagapamagitan natin, lahat. He's even praying for us. He is the one provides healing for us. He is our provider. He is our comforter. He is all in all. Siya lahat, mga kapatid. Siya ang ating commander-in-chief. Ngayon, yung nagpo-provide sa iyo, hindi mo ba bibigyan ng... Kanina rin minabasa ako sa... Ano ba yun? Sa Lamitan? Alam kanyo kung saan yung Lamitan? Sa Basilan. Sa Basilan to sa Mindanao. Sa Lamitan ay bibigyan ng aumento. Bibigyan ng increase or bonus yata, ang tawag nila doon, sa mga employee. 55,000 ang bawat employee. Yung government employee. Ay umano yun. Ang nag-declare nun yung mayor. Umano yun ang matinding mga batigos. Sabi naman nung nasa balita, ito ang tinatawag na sana all. Ano? So yun pong commander-in-chief, kapatid, may kapasidad na magdeklara ng bonus, magdeklara ng aumento, magdeklara ng anything. Dahil siya talaga siyang lahat-lahat eh. Ang tanong, meron ka nagang bonus? Parating pa. Amen. Magandang balita. Dahil kung meron na, ubos na yon. On the way. So ang Lord, ang ating pong asahan, siya yung ating commander-in-chief. Sabi ng John 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang yun ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang nagsulat po nito ay si Apostol Juan. At siya yung nagsabi dito na when you believe Jesus as the Christ, pag sinabing Kristo, hindi po yun apelyido ni Jesus ha. Akala ko nung una may apelyido si Jesus, ang apelyido niya Kristo, hindi po. Christ meaning Messiah. Christ meaning tagapagligtas. Siya yung manunubos. Siya yung Redeemer. By way of His death on the cross of Calvary, tinubos niya tayong lahat. Kapag ka sumampalataya ka sa iyong puso bilang siya ang Panginoon at siya ang Kristo ng buhay mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Wala ho. Kahit pa sabihin na, so meron tayong krus dito, mga kapatid, ang krus natin dalawa, isang maliit at isang malaki. Kahit pa ikaw ay may krusipiho dito, kahit pa ikaw ay merong kang sa bahay mo ay ilan ang krus sa bahay mo, kahit pa ikaw ay nag-aantanda, kung wala naman si Jesus sa puso mo, everything is in vain. Walang saysay. Sabi natin, walang saysay. So Jesus Christ is my commander-in-chief. Sa madaling salita, siya dapat ang nasusunod sa buhay mo. Amen. Pero marami sa atin, ikaw mismo ang nasusunod sa buhay mo. Amen po. At hindi mo talaga sinusunod si Kristo. Ang sabi ni Jesus, may conviction sa iyo, ang banal na Espiritu, ang sabi ng Lord sa iyo, ibigay mo na. Yang dapat mong ibigay. Ay naku, maya-maya.
Hanggang sa yun na, nagkalimutan na. Ikaw talaga na susunod. Sabi ng banal na spirito sa iyo, may impression sa iyo, tigilan mo na yung bisyo mo. Tigilan mo yung taya-taya mo yan. Amen. Ay baka tumama, sayang din. So si Jesus ang commander-in-chief po nating lahat. Sabi ng Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." So itong ating commander-in-chief ay hindi para paglingkuran lamang, kundi siya rin, ay pinakita niya kung paano ang maging servant. Siya rin ay naglingkod at siya ay naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo at ang sabi niya dito, ganun din, gawin niyo ito sa iba. So if you are a child of God, if you belong to the Lord's army, Lord of Harvest, makinig po kayo. If you belong to the Lord's army, kailangang marunong kang magsilbi sa iba. Paano ka naman magsisilbi sa iba? Ay nandoon pa rin yung prideful spirit natin, kapatid. So bago ka magsilbi sa iba, kailangan mababa ang loob mo at hindi ka palautos. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, palautos ka ga. Hoy, 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 hoy. Punas-punas yan. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Sino gayon? Walang pangalan? Pumalakpak ka nga, kapatid. Sabihin mo nga ay hindi po ako yun. Dahil ako'y handang maglingkod sa Panginoon. Ngayong week na ito, ngayong week po ito hanggang Biyernes, ay huling linggo ng atin pong Adapt a School Feeding Program sa Wawa Elementary School, 120 days feeding program. Nalimutan ko kung ilang linggo yun, pero it started last July. Mga kapatid, ito pong ating feeding program ito ay Adapt a School Feeding Program 16. Palabing-anim na taon natin ginagawa. 16. Bakit po 16? Kasi mayroong panahon na tayo tumigil kasi because of the pandemic. 16 years na po natin ginagawa. Bakit po natin ito ginagawa? Because we love to serve the Lord. Sabi ni Pastor June, yung ating senior pastor sa Las Vegas, sabi niya, Pastor Chris, pag nag-umpisa tayo ng ministry sa Batangas, can we make it to be a service ministry? Yung tayo ay tutulong sa ating kapwa-tao. Sabi ko, amen po. And since then on, tayo po ay tayo lamang, hindi ko po ito pinagmamalaki, pero facts will tell na tayo lamang ang gumagawa ng feeding program sa buong region. Kung hindi man sa buong Pilipinas, sa buong region po ng Calabarzon, sa aking pagkakaalam. Tayo lamang ang may feeding program. At ito po hindi madali. Nakakapagod. Kaya minsan, naunawaan ko yung ating pong feeding staff. Sabi na, hindi po ako makakarating, hindi ko po kaya kasi may trabaho. Naunawaan ko po dahil hindi nga madali. Pero ito po ay atin pong naitaguyod sa loob ng 16 na taon. Kapatid, ikaw rin. Bilang anak ng Diyos, dapat ikaw ay service-oriented, marunong kang maglingkod sa iyong kapwa. Amen? At hindi laging pagka ikaw ay may tulong, anong kapalit? Magkano? Sa halagang? So laging ganon. Pwede ka naman magbigay ng walang bayad. Can I hear amen? Pwede ka naman tumulong ng libre lang. Naalala niyo yung ating, this is one of the virtues ng mga Pilipino. Bukod po doon sa strong family ties, ano ka po ang isang magandang virtue ng mga Pilipino? Bayanihan. Sa bayanihan, doon sa bayan ni Juan, ay may bahay na lumalakad sa gitna ng kalsada. Tulong-tulong ang mga tao. At wala akong bayad. Pero na-realize ko rin, parang hindi rin naman yata. Kasi pag nagpakain sila, talaga sobrang dami. May pabarik pang kasama. Pastor Ping,
May babarik pa kasama, pero nakita ko as a youngster, nakita ko rin niya kung paano nagtulungan at bayanihan ng mga tao. So tayo po, nawa, ikaw, anak ng Diyos, because this is our identity, atin pong matutunan na tayo po, ang ating Commander-in-Chief ay ang ating Diyos na buhay. So ikalawa po, ano po yung number 1 na atin pong identity? Our identity. Natutunan natin. Being members of the Lord's Army, we have our own identity. Number 2, we have our mission. Ay imposible, basta ka lang sumingaw dito sa daigdig na ito. Yung kangkong, ano ang mission ng kangkong? Ang mission niya ay sumama doon sa bangus para maging sinigang. Ay doon pa naman sa mga tubigan sumisibol, anong mission ng kamote na talbos? Pampautot daw. Malakas ang tenga ko na pampautot daw. yung laman. Kasi nakakapag-create ng gas yun eh. So, marami pong purpose, maraming mission. Ikaw, ano ang mission mo sa daigdig na ito? Pambutas po ng silya. So, no, it's not that way. Ano po ang atin pong mission? Ito pong nasa sa tarpaulin natin ay hindi na talagang mawawala because this is the Great Commission. Can I hear amen? And what is the Great Commission? Sabi ng verses 19 to 20, Matthew chapter 28, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. I will never leave you nor forsake you. So, ang ganda ho ng sinabi ng Panginoon. Ito po ang ating mission, kapatid. Ang ating mission ay Great Commission. Ito ho yung atas ng Diyos sa atin. Ano po yung atas? Ay mag-aakay ka naman ng mga kaluluwa. Mag-aakay ka ng tao, mag-imbita ka, magdala ka. Ay, pastor, ang hirap po eh. Kahit pa mahirap yan ang mission mo. Ano ho? Anong mission mo sa buhay? Di ako'y pabalik-balik sa States, nakikita ko ang daming mga sundalo nila doon. May mga recruiter sa bawat mga mall, ay may mga offices. Katulad dito din naman ganon. Pero sa kanila mas marami. At saka mas maraming benefit. Siyempre mas maayos ang benefit doon kumpara dito sa atin. Dito, ina-upgrade pa, ini-increase pa. At nakikita ko lagi, meron dito recruiting office or recruiting officer. Meron recruiting officer at you are wanted by the United States Navy. May mga ganon, United States Army or United States Air Force or meron pang bagong create na branch of the military, yun pong space. Space Force. Ang Space Force, yun po mga astronaut na ang ginagawa nila, yung pangkalawakan at saka yung mga, of course, yung mga eroplano. So, ang mission nila ay to help other countries. Pero para sa marami, ito para sakupin naman ng ibang bansa because of business. Yan po ang pagkakaunawa ng marami. Sometimes, totoo. May truth po dito. Pero tayo po dito sa atin, sa Pilipinas. Ano po ang mission ng isang sundalo? Ano po? To serve the country, to protect the people. Ang trabaho ng mga sundalo, yung kapang pulis ay sundalo, hindi po ha. Ang pulis hindi sundalo. Ang pulis ay pulis. Ang sundalo ay Army. Sa Pilipinas to, Army, Navy, Coast Guard, Marines, Air Force, ay yung mga bombero. Hindi po yon. Under po yun ng DILG, kasama ng pulis. Yan. So,
ang mga sundalo pong ito ay may kanya-kanyang layunin. Ang Coast Guard is to secure the coastline of the Philippines. Isa tayo sa pinakamahabang coastline dahil tayo ay merong 7,000. Hindi na, it's not 7,107, hindi na po yun. Mas marami na ngayon. Dinagdagan na. Marami na hong lumabas. I think it's more than 100 or 7,300 yata ang mga isla. So, i-secure nila, yun trabaho ng Coast Guard. Ang pulis naman, ay di siyempre, yung peace and order sa kalupaan. Ang Coast Guard ay talagang napapalaban sila sa pagsisecure ng atin pong lahat ng mga pantalan at iba-iba pa. So yung ating Navy ay talagang malaki po ang role. Ang atin pong Air Force ay hindi po, bagaman ang ating Air Force marami na pong binibili ng mga eroplano o yung iba ay dinodonate at saka mga barkong idinodonate sa atin. Pero unti-unti nag-upgrade. Amen po. So sana tayo ay makahabol sa iba kasi kailangan po nating depensahan ang atin pong bansa. Can I hear amen? Amen. Kahapon o nung isang araw ay bumulaga sa internet yung isang kapitan na nabulag, kapitan ng sundalo Philippine Army Scout Ranger Musang. Yung nasabugan ng IED, nasabugan ng bomba sa Mindanao, nabulag siya. Nalimutan ko kung anong apelyido niya, si Kapitan. Abay, nag-vlog, ay nakakaiyak naman ang kanyang vlog dahil siya i-terminate na because of yung sa service niya. Maganda ang ginawa ni President Bongbong Marcos. Siya po ay ni-rehire o tinuloy ang kanyang serbisyo at doon sa trabaho na kaya niya. At bukod doon, ang kanyang mga anak ay talagang may full scholarship. Ang dami pa niyang benefits. At ito maganda, bukod sa pagiging kapitan, naging major pa siya. Na-promote. So maganda ang ginagawa ng maganda po yung ginawa sa kanya. Pero mayroon namang nag-post na isa na totally blind, nasabugan din. Marami pala namamatay. So ang sundalo ho ay hindi lang papogi-pogi. Na nakasuot ka ng camouflage ay ikaw ay sundalo. Hindi, talagang mamamatay. May napuputulan ng paa. May nasasabo. Mayroon pong mga casualty na tinatawag. So kapatid, bilang tayo ay mga sundalo ng Diyos, tayo ho ay bahagi, tayo nasa sadigmaan, umasa ka. Kung bakit ang iba hindi na nakakapagpatuloy, dahil sila po ay biktima ng digmaan, nasabugan din ng IED. Nasa na yung katabi mo dyan? Ay wala na. Nakatungtong sa landmine, sumabog, naputol ang pa, kaya hindi na makapunta dito sa church. Amen po. Amen. Ay bakit kaya hindi ka na makapagsalita? Bakit hindi ka na makapag-share ng Word of God? Kasi nasabugan din ako ng granada sa bibig. Kaya tahimik na lang ako. Abay, parang ganun yata ang nangyayari, mga kapatid. So tayo po ay may Great Commission. We need to go out. We need to share the Word of God in whatever manner, whatever way. Gumawa tayo ng paraan. Last July, tayo po ay nag-engage sa campus ministry dito po sa Batangas City Integrated High School. Ngayon po, meron tayong 700 students na inaabot na grade 12, ABM, UMS, at saka STEM. Lahat po ng grade 12 ay atin pong inaabot by way of teaching them the values through the homeroom guidance program. Dahil yun po ang gusto nating abutin. Abutin natin ang mga tao and share the Word of God. Nung isang araw, nung Friday, meron akong estudyante na Muslim. Babae. I don't care kung sino pa sila. Isinare ang Word of God. Ipinakilala ang Panginoong Hesus. Maka-offend man ito o hindi, sadyang ganon ang digmaan. May na-offend, may nasasaktan. We need to share Jesus is the King of Kings. He is the Commander-in-Chief. Can I hear amen? Ay ano ka? Pastor, baka ma-offend ang aking tatay pag ako'y nag-share ng Word of God. Ay sadyang ma-offend ang mga tao. Baka ma-offend ang aking kuya, ang aking ate, o ang kapatid kong bata. Baka magalit sadyang magagalit sa iyo sila. You need to share the Word of God.
Dahil ako rin ay kinagagalitan ng aking mga mahal sa buhay. Can I hear amen? But that will never stop me. That doesn't stop me from sharing the Word of God. Magpatuloy ka. Magpatuloy. Dahil tama rin yung sinabi ni Edward Burke many years ago, the only thing for evil to triumph is for good men to do nothing. Pag wala kang ginagawa, yun na. Chaos na. Dapat may gawin ka. Pagkakataon mo na para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po. Ikatlo po, na ating matututunan, our training. We need to understand na tayo po ay may training. Ano ka ho ang training natin? Meron tinatawag na, nung kami elementary, meron nga kaming Cub Scouting, merong Boy Scouting, yung iba sa inyo may Girl Scouting. Pagdating namin ng high school, before we graduated high school, anong tawag doon? CAT. Meron kaming Citizens Army Training. Pagdating at wala dong, alam niyo yung iba naming mga kaklase, nagsakit-sakitan. Yeah. Nagsakit-sakitan, talaga kunwari pilay. Ako ho ay exempted. At tuwan-tuwa naman pag exempted sa CIT. Pero hindi nila nakuha na napakaganda pala pag ikaw ay nagtitraining. Yung iba sa inyo ay medyo mahina ho ang baga, kaya ako'y nasa medics. Yung medical company. Pero yung training pong yun ay nakatulong din sa amin. When we were in college, I took up accounting. Kami po ay merong ROTC. Reserve Officers Training Command. I am in the RSCOM. Ano yung RSCOM? Army Reserve Command. Kaya ang ranggo ko ngayon ay, hindi ako nagkakamali, ako ay colonel. Hindi ko kinukuha yung aking reserve ang nakalagay doon. So hindi ko kinukuha yung aking pong, because I took up the basic ROTC. So may training po tayo. Ano ang training mo ngayon? Tinanggap mo lang ang Panginoong Yesus? Hindi yun. You need to have a discipleship training. Kailangan ikaw ay matuto ng basic discipleship. Who you are. What is our mission? Ito na, bahagi po ito ng training natin. Kailangan mo mag-aaral ng salita ng Diyos. Do you know that military or military personnel know about the 11 general orders? Sino po nakakaalam na merong 11 general orders sa mga military? So, mukhang ako lang. Ikalima sa 11, mamaya basahin nyo yung mga magagaling dyan ang mga fingertips. 11 military general orders, ito po ay global. Yung number 5 sa 11 general orders ay, do not leave your post unless properly relieved. Kaya ang sundalo ay hindi umaalis sa kanyang pwesto hanggat hindi siya napapalitan. Kaya ganun din po dito sa church, kung kayo ay tinawag na mga usher o usherettes diyan sa gate, diyan sa pinto, hindi ko mo service na, iiwanan ninyo at naririto na kayo sa unahan. Can I hear amen? Kung ano yung iyong pwesto doon, pwesto mo pa rin yun hanggang pa nang pumapalit doon. Amen po. Ay karamihan ay, alis na ako, wala namang tao din eh. Paano kung napasok nga ng scammer? So yun po. Kami rin, mga pastor, hindi kami umaalis. Yung mga umaalis na pastor ay hindi talaga sila pastor. Impostor yun. Ang tagal ko na ho nagpapastor pero hindi ako umaalis. Because I believe in my calling. Ikaw, anong calling mo? Walang graduation sa pagiging mananampalataya, sa pagiging anak ng Diyos. Hindi ka po pwedeng umalis sa pagiging anak ng Diyos. Hindi ka po pwedeng umalis bilang isang sundalo ng Diyos. Once a soldier is always a soldier. Makakaranas ka ng digmaan, makakaranas ka masaktan, makakaranas ka umiyak, pero ikaw ay sundalo pa rin, sundalo ka ng Diyos. And so, stay that way. Hindi ka dapat umalis. Can I hear amen? Amen? So, ano po ang training natin? Ang training natin ay yung lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng problema sa buhay, yan yung training natin. Ano ka ang meron ka ngayon? I-enumerate mo yung problema mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa iyong katabi, gising ka pa ga? Ano yung trouble mo? Anong problema mo? Bahagi yan ng training mo. Akala mo lang pastor, ako pinuputak din ng napakaraming problema. Praise the Lord. Bahagi yan ng training mo. Bahagi yan ng training mo. May magandang ginagawa sa iyo ang Diyos.
Yung lahat ng troubles and cares mo, whether gumawa nito or ito ay biglang dumating sa iyo. Ito po, makinig po kayo dahil mahalaga ito para hindi po kayo maging casualty ng digmaan. Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Bilang pagwawakas, sabi ni Apostol Pablo, sa mga taga-Epeso, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan, sa impapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapangyarihan. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palason ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin. Sabi natin, manalangin. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, ladies and gentlemen, we are in a war. Tayo ay nasa digmaan. Kailan po ako napapunta sa digmaan? Since the moment you receive Jesus as your Lord and Savior, or even before that, nasa digmaan ka na. Naalala ko na ako'y bata pa ako, marami akong aksidente. Ako yata ang pinakamaraming aksidenteng naranasan sa aming magkakapatid. Ilang beses na nababasag ang aking ulo, naduduguan, namatay, ilang beses na ako naoperahan. Sabi ko, noon pa pala, gusto na akong patayin ng demonyo. Dahil ayaw din ng dyablo, nagagamitin niya tayo later on. So yun pala ang dahilan. So ako ay nasa maraming training. Yung aking kalikutan pala ay meron palang purpose din ang Diyos sa akin, mga kapatid. So, ang sabi dito, tayo ay nasa digmaan. Ikaw ay nasa digmaan. Kung bakit kami mga problema ang pinagdadaanan, yan ay bahagi po ng iyong paglago. Amen. Ikaw naman ang may kasalanan talaga eh. Okay, given, ikaw nga may kasalanan, pero bahagi yan. Inaalaw ng Lord na ikaw din ay magkamali. Para ano? Para ikaw ay matuto sa iyong mga pagkakamali. Amen. Paano po yung kasarap naman ng buhay ng iba? Walang problema. No? Do not believe in that. Hindi ka mo dapat paniwalaan yung mga taong walang problema. Dahil yung mga taong walang problema, may depresyang isip. Pag normal kang tao, laging may problema ka. Pag wala kang problema, ibig sabihin, yung naglalakad ka, pag ganun ka na lang. And then may hawak-hawak kang pusa. Punta ka doon sa palengke. Tapos tatawa ka, magtatraffic ka sa kalsada, yun ang walang problema. At wag mo i-judge, wag mo naman tatawanan. Pero ikaw, sabi mo sa iyong katabi, ikaw na may problema, mapalad ka. Dahil bahagi ka ng plano ng Diyos. May gagawin sa buhay mo. So ano po sabi dito? Wear the full armor of God. Yung last October, nakapunta ako sa Los Banos, sa California. Yung aking isang kaibigan ay retired Air Force. Meron siyang Kevlar. Meron siyang helmet. Sabi niya, Pastor, suotin mo ito para pampayabang natin sa Batangas. So hindi ko na lang naipakita dito. Sinuot ko yung Kevlar. Naku, ang bigat pala. Ang bigat pala. Talaga namang pitikin mo ganyan ay super hard plastic. Hindi siya bakal. Super hard plastic na hindi tinatabla ng bala. And then, ipinasuot niya sa akin yung vest plate, yung vest, breastplate, na Kevlar din. Hindi naman siya bakal, pero super hard plastic. Mabigat pala. Ito siya sabi ni Apostol Pablo, isuot ang helmet ng kaligtasan, ang breastplate ng katwiran, bigkis ng katotohanan, paang may kaandang ihag ang salita ng Diyos, ang kalasag ng pananampalataya, at tabak ng Santong Espiritu na yan ay yung salita ng Diyos.
Amen. Dahil ang kalaban natin ay sino? Hindi tao ang kalaban natin. Hindi ang katabi mo ang kalaban mo. Hindi yung asawa mo ang kalaban mo. Hindi yung anak mo o yung kapitbahay mo. Hindi yung Mars mo ang kalaban mo. Ang kalaban natin ay mga demonyo. Sabihin natin mga demonyo. Kampo ni Satanas at mga alipores ni Satanas at ang kampo ng kadiliman. Mga pinuno, tagapamahala, may kapangyarihan sa espiritual. Marahil, nag-away kayong mag-asawa. Ay di kayo iaway, suntukan kayo sa pamamagitan ng salita. Minsan ay napapasaan, minsan ay talagang murahan, nagkakasugatan ng damdamin. Pero kung ikaw ay itaas mo ang sarili mo, tingnan mo yung kayong dalawa. Hindi kaya yan ay gawa ni Satanas na sirain kayo? Na parang ikaw ay pinuprovoke ng diablo para kayo mag-away. Sino ang nagbe-benefit? Si Satanas. Kaya kinakailangan ikaw ay maging matalino. So, sandali, ba't ka tayo nag-aaway? Hindi naman tayo magkalaban eh. Sorry na. Magpakumbaba ka na. Eto, babayaran ko na ang utang ko. Pero bayaran mo rin yung utang mo mas malaki pa. So, pwede naman tayong magpakumbaba dahil ang kalaban natin talaga ay si Satanas at ang kanyang mga alipores. So, ano pong gagawin natin? Isuot natin ang kompletong baluti. The Lord is using this symbolism. Yung figure of speech, yung baluti ng isang sundalo during that time, yung first century believers. Ngayon, iba na ho ang suot ng mga sundalo. Tayo ho, kapatid, makinig ka. Ikaw ay hindi sundalong kanin. Ano gawin yung sundalong kanin? Malakas ka lang kumain. Doon ka magaling sa pagkain. Sa mga mukbangan, diyan ka magaling. Pero yung totoong laban sa totoong laban sa buhay, hindi ka makalaban. Sana gamitin ang isip. Paano ka titibay? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Kumonek ka sa church. Humingi ka naman ng tulong. You can ask counsel from pastors or sino man na alam mo na pwedeng makatulong sa iyo. At isa pa, magbigay ka. Can I hear amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Hoy, kapatid. Magbigay ka naman. And that is one way of expressing our service to the Lord. Ito po, ikaapat. Mukhang tayo ho'y napalampas ng konti. Pero okay lang po ito sa tingin ko dahil mahalaga po ito. Number 4, our future. Ano po yung number 1? Natutunan natin. Our identity. Our mission. Our training. Our future. Kapatid. Balik natin sa training. Pagtapos na ng discipleship, tapos na yun? Hindi. Ang discipleship ay lifetime. Ang pagtuturo ng Diyos sa iyo ay walang katapusan. Can I hear amen? And so therefore, patuloy ka mag-aral. Patuloy ka mag-memorize. At patuloy mong gawin ang pinagagawa niya. Ay ako po itapos na dyan sa basic 1, 2, 3, 4, 5. Pumasok ka pa kaya sa Bible school if you want, if you can. Ay ako po yung master, meron na po akong masteral. Hindi mag-doctorate ka. Kung tapos ka ng doctorate, di double doctorate. Kung gusto mo, di ikaw doon ka na tumira sa kisame para mas mataas. Pwede mag-aral ka na mag-aral. Mag-aral na mag-aral. Ay yung simpleng grammar lang, hindi natin kayang mapagtagumpayan. Lalo na yung mga spelling pa. Can I hear amen? Pero ang galing mo naman magti-TikTok. Sana po yung ating ibahin ang ating pong style para marami naman tayo matutunan. Our future po yung ito po ang future na atin pong gustong maunawaan. Our future, there will be rapture and second coming. Ano po yung rapture? Pag binasa mong rapture, wala kang makikitang English word na rapture sa Biblia. Pero meron pong Latin word na ang ibig sabihin ay rapturos. Ibig sabihin ay to take away. Sabi nung iba, bakit ka may Latin? Ay, kasi maghahanap ka ng word. Yung rapture po ay, ito po yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na.
upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ano ibig sabihin noon? Yung mga namatay ang mauuna kaysa atin. Amen po. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit, sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga nabuhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin niyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen po. Pastor, nakakalito, hindi ko maintindihan. Tagalog na Tagalog, ano ka hong ibig sabihin yan? Kapatid, ang Biblia po ay kailangan pong, we must take it by faith. Dapat may pananalig ka, manampalataya ka, na si Jesus ay babalik muli. Hindi lamang puro problema, puro hapis ang pinagdadaanan mo. Magkakaroon din po ng ang pagbalik ng Panginoon, mawawala yung problema mo, tatanggalin din sa iyo. Amen po. Marahil yun pong iyong hairline, yung pileges mo dito, tatanggalin din ng Lord dyan. Ano po mangyayari? Sabi dito, paliwanag ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, pagbabalik ng Panginoon, hindi na nyo kinakailangan pumunta sa bukid para makita ang Lord o pumunta sa bubong para makita ang Lord. Everyone will be able to see the coming of Jesus. He is in the air. Nandito sa alapapon, nandito sa ulap. Pero mangyayari yan kapag may humihip na malakas na pakakako, trompeta. Wala tayong trumpet dito, pero pag nag-blow ng trumpet, maririnig ng lahat at pag nakarinig ka ng malakas sa trumpet, yun na dumating ng Panginoong Hesus. At ano po ang mangyayari? Lahat ng namatay na ay kukunin ng Panginoon. Ano ko yun? Ano kang speed nun? Yung zone 1, zone 2 kung sa pagtakbo? Hindi po. Sa isang kisap mata, kumisap ka. Ganon, with the wink of an eye, isang kisap mata mo pa lang, nandoon na yung mga namatay na. Pero kasunod nun ay tayo. Sabihin natin, tayo. Yun po yung ating future, kapatid. Ikaw ay, akala mo ang hirap ng buhay ko. No, kapatid, kukunin tayo ng Panginoon pagdating ng panahon. Kukunin ka, kukunin ako, provided na si Jesus ay Panginoon ng buhay mo. Pag kinuha ka, ano pong mangyayari doon sa langit? So, titipunin tayo doon at magkakaroon po ng kasalan doon sa langit. For 7 years ay meron pong piging na mangyayari. Pero yung 3.5 years, kapatid, meron po ditong kapayapaang mangyayari sa daigdig. But the second 3.5 years will be chaos. Dito na ho lalabas yung 666. Yung Antichrist. Wala nang makakabili sa inyo kung walang QR code. So ngayon po, QR code na Nagulat ako dahil umattend kami ng aming meeting nung isang araw. Ay, kayo ka po yung nag-attendance sa sabi pa. Ayun po, QR code nyo. Kini-QR ko. Ganun pala ngayon. Kapatid, darating ang panahon. Sabi dito, pag walang tataka sa iyong kamay o sa iyong noo, hindi ka makakabili. Ibig sabihin, Pastor, sa atin ka po yung born again. Hindi sa atin yan. Yan ito sa maiiwan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ka siyang maiiwan. Ikaw, maiiwan ka rin. Yun po iba doon sa mga maiiwan. Sabi nga ng aking kapatid, when the rapture came, please take good care of my bag. Wala ka na sa bag ko, ha? Wala na tayong pakialam doon. Pero ang atin pong pag-asa, kukunin tayo ng Panginoon. At yung 3.5 na yon, magkakaroon doon po ng
Bema Judgment. Yung Bema Judgment po, magkakaroon ng pagpaparangal sa mga naglilingkod sa Panginoon. At pagkatapos noon, bababa ang Panginoong Yesus bilang Commander-in-Chief. Kasama niya ang Lord's Army, and that includes you and me. Palakpak naman, kapatid. At pagbaba ng Panginoong Yesus, paano po? Of course, naka-full battle gear tayong lahat. Pagbaba natin, makikidigma tayo laban sa dyablo at sa gawa ng dyablo dito sa lupa. At magagapi si Satanas. Sabi mo sa iyong katabi, at magagapi si Satanas. Matatalo at siya ay igagapos, itatapon doon ng 1,000 years. Yung tinatawag na millennial or millennium, 1,000 years na itatapon doon sa kalaliman. At ano po, magkahari tayo sa lupang ito. Hindi ako'y matanda na ho. No, sabi ng Bible, kung I am 59. So pag dumating mamaya ang rapture, 59 pa rin ako. 59 pa rin ako. Di ako pala yung 1,059 na. Bakit nga si Juan Ponce Enrile? Naka 101. Si Tatay Kiko, 95 nung isang araw, nung umuwi na sa Panginoon. So ikaw, kapatid, kung anong age mo, kahit pa dumating yung 1,000 years, it doesn't affect you. Anyway, wala pa naman nakakarating dito. Pero magkaroon ka ng pananalig sa iyong puso. Huwag mong wawalaing saysay ang mga pinag-uusapan natin ngayon dahil bukas makalawa magsisisi ka. Sayang. Kung sana ako'y naniwala, hindi sana ako makakaranas sa tatakan na ito. Tandaan po ninyo, hindi ka dapat makakaranas ng tatakan. Ang makakaranas nito yung mga hindi naniniwala. Ayun sabi din ng Bible. Subalit, ang mga hindi nagtiwala, siyempre, sila po they will make a stand. Sila din ay lalaban. At sila din ay pagtatanggol nila ang kaligtasan. Pero sila po ay pupugutan ng ulo. Pero tayo, hindi na ho tayo makakaranas. So, kasi kinuha na tayo ng Panginoon. Yan po yung ating future. Sabihin natin, future. Future. Ang hirap ay dito lang sa baba. Pagdating doon, nandito na yung sarap. Kasama natin ang Diyos na buhay. Pwede ka natin palakpakan. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Meron ka sundalo ng Diyos na ang hirap tumayo. Tapos ay naka-slouch. Meron ka sundalo ng Diyos na nakagayon. Kuba? Hindi po. Dapat naman slender. Sabi natin, slender. Slender. At ang kilos ay bilis-bilisan ng konti. So, kailangan nga natin ng training. Woo! Ako ay bahagi ng army ng Panginoon. At ako ay tagumpay. Ang lahat ng aking pinagdadaanan dito ay hindi madali, pero kasama ko ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Idako natin ang ating sarili, mga kapatid. Idako mo sarili mo sa ating Panginoon. Maybe you are suffering or maybe you have this kind of things na ipinagdadaanan ka. Sana ma-encourage ka. Sana ma-lift up ka. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa lahat ng panahon, Come on, itaas mo yung kamay, kapatid. Bilang bahagi ng pagsamba, ang pagtataas ng kamay ay isang uri ng pagpupuri. Pagtataas ng pangalan ng ating Commander-in-Chief, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Hanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama.
close our eyes at tayo po ay magnilay-nilay. Pag-isipan natin ang kalagayan ng buhay natin. Masama ang kalagayan ng buhay natin. Hindi tayo nakalulugod sa Panginoon, pero siya ay naririto. Hayaan natin ang Diyos ay mangusap sa ating buhay. Habang nakapikit ang inyong mga mata, isipin mo ang kalagayan mo, kapatid. Alam mo na ang identity mo. Alam mo na yung mission mo. Alam mo na kung sino ka. May gawa ang Diyos sa'yo. Huwag mo sana itong kalimutan. Future tayo. We have a future. Napakaganda ng ating future, kapatid. Sabihin mo nga, Panginoong Hesus. Minsan pa, Panginoong Hesus, kinikilala ko po ikaw bilang Panginoon, bilang Hari, bilang aking Commander-in-Chief ng aking buhay. Ako po ay nagpapakumbaba. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Gagawin ko po ang pinagagawa mo. Maglilingkod ako sa iyo. Gaano mang hirap ang pagdaanan ko, magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon. Magiging blessing ako. Lord, I will give everything I can to please you. Purihin po ang dakilang pangalan mo. Hayaan nga ninyo, Panginoon, na patuloy ako makaranas ng kalayaan. Kalayaan sa pagkakagapos ng masama. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. So, every first week of the month, ang Lord of Harvest, Batangas AG, ay nagse-celebrate ng communion. As we are standing, sige, pwede nating sino ga ang maglilid ng communion? Okay. Di na ako gumawa ng word. So, atin pong ipanalangin muna. Panginoon, hayaan po na ang aming tatanggaping tinapay at juices nito in remembrance or in commemoration of your death on the cross of Calvary. Ito po ay silbing paalala that every one of us must remain in you. Salamat po sa kagalingan na hatid ng pananampalataya at ng kagalingan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I-distribute po natin. Kumuha tayo ng bawat isa.
Pagkatapos niyang magpasalamat, pinuputol-putol niya ito. Sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo ito, ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Taas po natin ang ating mga tinapay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord, sa lahat ng mga tinanggap mo na lahat ay sugat para po sa aming kaligtasan. Thank you, Lord, sa bawat sugat na ito, kami po ay nakaranas ng kagalingan mula sa aming, from the top of our head, Panginoon, hanggang sa talampakan ng aming mga paa, Panginoon. Ikaw yung nagtiis ng paghihirap para po sa aming kagalingan, sa aming kalayaan, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, maraming salamat po at patuloy na ang aming din katawan ay i-offer namin po sa inyo para maging kagamit-gamit sa kalwalhatian mo, Panginoon. Lahat ng ito ay sa inyo namin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin. Sa gayon din naman, paraan kinuha niya ang sarong ito at ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo iinom nito, gawin ninyo itong pag-alala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin ng sarong ito, nihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa inyong sa kanyang pag dumating. Itaas po natin ang ating mga baso. Panginoon, salamat po sa inyong dugo at buhay, Panginoon, na binigay sa amin, Panginoon. Ito'y naalay po namin sa iyo sa inyong pag-aalala, Panginoon, sa inyong pagkamatay sa krus, Panginoon. Kami susunod, Panginoon, sa inyong mga plano at mga nais sa aming buhay, Panginoon. Kaya tinataas po namin itong basong ito sa pangalan ni Jesus. Ating inumin. Check. Check. Amen. Amen. Makakaupo po muna ang lahat. Amen. Tayo naman ngayon ay dumako sa ating pagbibigay. Amen po ba? Nakangiti pa rin po ba lahat? Amen. Sabi po doon sa actually yung sa the Lord's Prayer, meron doon sa Matthew 6:11, sabi, give us this day our daily bread. Sa verse 11 po yun. Sabi nga doon, so, naalala ko yung yung mga Israelita, yung pag-provide ni Lord ng daily manas nila. Di po ba? Kasi pagka nag-store ka ng mana for the week, masisira po yon. So, kailangan yung araw-araw na pag-provide ng Lord, dapat ganun din yung pananampalataya natin. We need to live yung everyday na binigay ng Diyos sa atin. Kasi minsan dumadaan tayo sa, nag-aalala tayo, ano kayang kakainin ng mga anak ko bukas, ano kayang gagawin ko, saan kaya kukuha ng ganito, ganyan, ng mga pangangailangan natin. Pero ang Diyos kailanman hindi tayo pagkukulangin at hindi niya tayo bibiguin sa lahat ng hinihingi natin sa Kanya kung tayo'y naka-align doon sa kalooban ng Diyos. Tayo po bang lahat ay army ng Panginoon? Pagka-army ng Panginoon, digay laging handa. Handa na ba yung ating mga envelopes? Kanina ba na? Kanina pa. Okay, amen. Atin pong itaas, ito yung tanda ng ating pananampalataya, pagtitiwala, pagmamahal sa Diyos, yung the way na pagbibigay natin. So ating itaas ang ating mga kaloob ngayon. Lahat may mga envelopes na. Yes, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Tunay nga po, Lord God, na mananatili po kami, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong panawagan. Lord, we want to thank you as well, God, na
Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, that to those who receive you, you have given the right to become your children, Panginoon. God, kami po'y mga anak mo. Sa isang magulang, Panginoon, alam namin na hindi namin pababayaan ang aming mga anak. Higit ka, Panginoon, sa earthly parents namin, Panginoon. Kaya Lord, alam namin na kailanman hinding-hindi kami magkukulang, hinding-hindi kami mawawalan, at hinding-hindi mo, Panginoon, uubusan ang aming sisidlan, Panginoon. Hindi mauubusan ang aming sisidlan dahil Ikaw, Lord, ang aming great provider, Panginoon. Kaya, Lord God, sa aming pagbibigay, hayaan mo, Lord, kalakip ng aming pananampalataya na ito, Panginoon, ay magpumultiply 100-folds in Jesus' name. In Jesus' name. At alam din namin, Panginoon, na mananatili po kaming malusog at malakas habang kami naglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, sa aming pagbibigay muli, Lord God, amin po, Panginoon, ino-honor ka. Ino-honor ka namin sa pamamagitan ng aming giving, Panginoon. Muli, Lord, sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magbigay para sa Panginoon. Ayun po. Dadako na po tayo sa ating mga birthday celebrant po. Ngayong week po,